Hello, shout out Pix Plus. Fixed price at cost plus yung topic natin sa mga contractor. Diyan, yung mga gusto na magpagawa na ng mga bahay. Ano bang kontrata ang gusto nyo? So maganda, meron tayong topic na fixed price, cost, at saka cost plus. Sa una, magsha-shout out tayo yung nagbigay nito. OFW, salamat po. At pakishare yung ating vlog sa mga gustong magpagawa, magpa-estimate, magpagawa ng mga bahay renovation, extension. Kung gusto nyo nga may matutunan sa sandaling ito, kindly share ang ating mga video. Ayan, kung may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong dyan. Dahil kung gusto nyo na magpagawa ng mga bahay, gusto nyo ng mga transparent, gusto nyo makita ang mga resibo, mas maganda yung merong ganitong mga kontrata para alam natin yung sistema ng ating pinapasok. Okay? So, sige, pwede nyo i-share, paki-share yung ating vlog. Hahanapin ko muna yung ating mga group chat at i-share natin yung ating mga video. Asa naman? So, yan. Paki-share yung ating topic is sa construction. Fixed price, yung price na meron na siyang estimate. Hindi mo na pwedeng baguhin. At pag binago mo, magdadagdag ka dun sa kontrata. Ibig sabihin, tataas yung presyo kapag binago mo yung kontrata, yung repair, ginawa mong renovation, may pagbabago. Okay, sige, paki-share yung ating mga vlog, yung ating video, para lahat po ay maliwanagan, magkaroon ng idea, hindi tayo laging nag-aalala sa ating mga pinapatrabaho sa tao. Yan. Paki-share, mag-content tayo ngayon. Fixed price at saka cost price. So fixed price, ibig sabihin naka-estimate na, meron ng kontrata, meron ng price, meron ng materialis, bawal nang baguhin yon. Okay? Yun po yung tinatawag na fixed price. Kung papabaguhin mo yung kontrata, ibig sabihin magdadagdag ka doon sa babayaran mo. Kasi binago mo, naka-fix na nga eh. So pag naka-fix na yung price, hindi mo na dapat baguhin yon. So ngayon, marami kang request. Siyempre, magbabago talaga yon yung ating presyo, yung ating napagkasunduan. Kasi fixed price yung ating kontrata. So paki-share po para malaman din po ng iba na meron tayong ganitong usapan. Para po meron tayong idea na pag nagpa-construct tayo ng bahay, alam natin yung boundary natin, alam natin yung ating power, alam natin yung ating authority. No, na kailangan kapag nakikipagkontrata tayo, alam natin kung anong napagkasunduan para hindi alam natin po kung hanggang saan tayo. So pag cost price po, cost plus, ito po yung cost plus. Pag sinabing cost plus, meron po tayong kontrata na cost plus sa mga pagko-construct ng bahay. Ibig po sabihin nun, yung percentage, no? Halimbawa, ang bahay ay ang gusto mo is 500,000 lang, nagpa-construct ka. Ibig sabihin, yung mga value nun, yung mga produkto, yung mga bibilhin, ibig sabihin po ay magpe-percentage po yung kontraktor. Halimbawa, 10%. So, 10% ng 500,000. Halimbawa, bibili siya ng materials, pako. So, lahat ng bibili niya, may 10% siya. Sa mga labor. So, ang kagandahan nito, yung cost plus, pwede mong makita ang resibo. So, pag may mga bibili na bubong, pako, so ipipresent po ng contractor dun sa may-ari. Para magpe-percentage siya, magkakaroon siya ng percentage. Yun po, ibig sabihin ng fixed price at cost plus. Kaya nasa inyo po yan kung anong gusto nyo. Yung fixed price ba na mag-estimate ka, yung contractor at yun na po, nakapix na po ang price nun. Hindi na pwedeng baguhin. Kaya yun po ang mga disadvantage ng fixed price, no? Halimbawa, ang fixed price is 5 million, yung scope ng work at nandun na yung mga labor, nandun na yung mga materials, so nandun na yung mga miscellaneous, OCM, yung OCM, overhead cost, miscellaneous, alam niyo yung OCM, pagka bumagyo, kapag yung pintura ay naulanan, babayaran din po ng may-ari yun. Yun po ang tinatawag na OCM. Kasi kawawa naman ang kontraktor kapag nagpintura, biglang umulan,
Tapos sasabihin mo nakapix na. Pero kasama rin po yun sa babayaran ng mga may-ari na nagpapagawa. So, yung mga truck, delivery, so babayaran po yun. Hindi naman alam ng kontraktor kung magkano ang babayaran niya dun sa mga gate. 'Di ba? Kung ilang gate ang gagamitin na truck, kung ilang truck ang gagamitin. Kaya yung fixed price, huwag ka masyado mag-focus din sa fix, no? Mayroong tinatawag na OCM, overhead cost miscellaneous. So, yan po, yung scope of work, yun. Base po sa mga plano, yun yung fixed price. So, ito yung mga advantage niya. Siyempre, pag ang advantage nun, hanggang doon lang yung budget mo. So, at least hindi ka short, yan. So, yung, siyempre, yung ano nun, yung mga resibo nun, hindi mo makikita. Dahil yun po ang kontrata is fixed price. Hindi mo pwedeng isa-isahin na ang resibo sa kontraktor. Kung gusto mo makita ang resibo, cost plus po yun. Lahat ng mga bibilhin ng kontraktor ay naka-percentage siya. Kukunin mo yung labor, magkano ang labor, at magkaroon ng percentage ang kontraktor. Kunwari, ang sahod ay 700, gagawin ng kontraktor na tayo 900 para may 200 siya per person. So, pag bibili siya ng materyales sa isang buong truck na buhangin, katumbas is 10,000. So, meron siya sa, kunwari, nagkasundo kayo is 10%. Meron siyang 10,000 is 1,000, 10%. Yun po yung cost plus. So, pwede nyo pong mahingi yung resibo. Ay, shout out po, Pastora Amor Valencia. Shout out sa ating mga viewers. Salamat po sa kung may mga gusto nyong matutunan about sa contractor at nangungontrata kasi tayo. So, mas maganda malinaw po ang kontrata. So, yun po, dalawang kontrata po ang pinag-uusapan natin, fixed price at cost plus. So, yung fixed price po ay yun po ay naka-fix na, naka-estimate na labor, materials, yung OCM, no? Yung overhead cost miscellaneous. Kung may mga tanong po kayo, pwede kayo magtanong. So, yung cost plus, yun po yung transparent, no? Bawat galaw, bawat bili, pwede mong kunin ang mga resibo para magpe-percentage na lang yung contractor. So, kung anong gusto nyo, mas maganda para at least hindi kayo maliligaw ng landas. Baka mamaya ang kontrata is fixed price, hanap hanap ng resibo. Ano? Hahanapin mo yung resibo ng contractor, naka-fix na yung price. Yun po ang kontrata. Kung gusto mo, hawakan mo yung pera, cost plus ka, tapos, sahuran mo yung mga tao, yung contractor, bigyan mo ng percentage. Yun po yung cost plus. So, yung mga advantage nito, no, yung disadvantage ng fixed price is yung mga included, not included. Ano ba yung mga included, not included? Halimbawa, nag-fixed price na yung contractor. Siyempre, hindi mo nababayaran yung sobra dyan kasi naka-fix na. May nakalimutan siya ngayon, napako. So, yun po ang mga disadvantage sa kontraktor. Dahil nga nakalista na yung mga labor, yung mga materyales, tapos sasabihin niya, hindi ko pala nailista ang pako. So, kasalanan ng kontraktor yun. Dapat talaga, pag nakapix na ang price. Yun po yung mga disadvantage sa kontraktor. Kailangan na specific siya. Alam niya kung ano yung mga gagamitin. Para po yung price ay hindi na talaga mabago. No? Katulad po nito, both party. Ayan, review. So ito naman, meron tayong tinatawag na economy, no? Na economy problem, katulad ng pandemic. Sobrang baba, sobrang taas ng mga materyales, no? Kawawa naman din ang contractor. So pwede natin siyang i-review, no? I-review yung costing. Para po, protection po yun ng bawat party. Halimbawa, sobrang bumaba naman ang materyales. Katulad ng pandemic, hindi naman tumaas talaga ang pangamaterialis. Tapos, nung bumaba, syempre ginagawa ang bahay mo. Lugi ka naman kung ang fixed price niya sa materialis is 10,000, nakapix na. Diba? Kasi ang pagkaalam mo, ang buhangin, 10,000 talaga. Naging 5,000 ang buhangin. 50%, nako, sasabihin ng may-ari. Parang nalugi yata ako. Diba? Kung nagpapagawa ka ng bahay, pwede po nyo ipa-review yon, no? Kaya yung mga pipirmahan natin, yung mga agreement between contractor at saka magpapagawa,
kailangan din talaga ay may proteksyon sa mga economy sa pagbabago. No? Kapag nagbago ang economy, dapat talaga both party ay may mga agreement yan. So, sa mga fixed price yan, naka-indicate na yung mga labor, materialis, yan. Tapos, kapag ka naka-fix na, repair, tapos napagkasunduan nyo is 100,000, tapos binago mo, change order, yan, may additional po yun, no? Kasi nga, naka-fix na eh. So, kawawa naman ang kontraktor pagka pinagawa mo ang bahay mo tapos marami kang pinabago tapos yun pa rin ang presyo. So, by the way, iba po ang presyo ng pagtibag at labor, no? Ang labor kasi ay yung mga skilled. Meron tayong mga carpenters, mason, steelman, foreman. So, iba-iba po ang presyo niyan, yung mga labor na yan. Iba-iba ang babayaran mo dyan. Ngayon, nagkataon na may titibagin. So, halimbawa, 700 ka skilled, pag titibagin mo ang isang semento ay mayroon pong additional po yan na bayad. No, ang tawag doon ay pag i-demolish mo yung isang bagay. So, magkaiba po ang labor no. Yung helper mo, babayaran mo ng 500, titibag siya ng semento, buong araw, 500 pesos, kawawa naman. Diba? Kaya, yan, sige, pwede kayo magtanong. Kaya yung pagka nagtibag tayo, no, meron tayong tinibag na mga semento, meron tayong tinibag, no, nag-demolish tayo. Iba po ang presyo nun. Hindi po helper, hindi po skilled. Iba po. Kapag skilled ka, 700, dapat aabot ka ng 800, 900, 1,000. Kasi nga naman, magtitibag, kawawa naman yung tao. Kapag nagtigbag ka, iba naman talaga ang presyo nun. Hello, shout out Ma'am Jobet. Ang ating pong topic ay fixed price sa contractor po ito. No, kung gusto mo magpagawa ng magpa-estimate ng mga bahay, meron tayong fixed price. Yung po ay hindi na nababago. Naka-indicate na ang labor, materials. Yan, naka-indicate na doon kung ano yung scope ng kanilang gagawin. Kung ano yung mga labor, kung ano yung mga bibilhin, mga materials, naka-indicate na po lahat. Fixed price. Pag sinabi naman pong cost plus, yun po yung resibo pwedeng hingiin ng owner. At magpe-percentage po siya. Yung contractor. Halimbawa, bumili ka ng ang advantage nito sa contractor pagka bumili ng mga materials, no? Gusto ng may-ari is quality. Ang gusto niya yung mga remote control, talagang mga TV na ay mga mga high-tech na mga gadget equipment. Ibig sabihin mas mataas ang presyo. So ito yung pong advantage sa mga contractor, yung cost plus. Medyo mataas po ang quality ng owner. Ibig sabihin, mas malaki ang komisyon. So, nagbe-base ito sa percentage sa komisyon. So, kapag cost plus, ipapakita ng contractor sa nagpapagawa lahat ng resibo. No, para hindi tayo nagkakagulo, nag-aaway, naghahanapan ng resibo. No? Kaya lahat dapat tayo ay nagre-research, nakikinig ng mga ganitong mga bagay, mga kontrata, para po hindi tayo magulantang. Pag sinabi ng contractor, mayroon pong siningil sa atin doon sa gate, ay hindi naman kasama sa kontrata yon. Kasi hindi nga naman talaga alam ng contractor yung bayad doon sa gate. No? Yung mga delivery na mga buhangin. Tapos siningil ka, magagalit ka. 'Di ba? So kasama po pala yon, no? Pag may mga delivery, no, yung ang tawag po doon ay OCM, Overhead Cost Miscellaneous. Ang tawag po doon. Halimbawa, nagbagyo, nagpintura na yung kontraktor, kasama yun sa kontrata nagpipintura siya. Yung kinita mo. Teka. Nagkokontrata siya, di ba? Nakakontrata, nagpipintura. So, overhead cost miscellaneous, naulanan yung pintura. So, babayaran po na may-ari yun. Kasi kawawa naman ang kontraktor, no, yung pintura, tapos, naulanan, tapos bibili na naman. So, kawawa naman po ang kontraktor, yung mga labor. So, kasama po yun sa babayaran na naantala ang trabaho, umulan, pero nakapag-log-in sila. Tapos, nahinto ang trabaho kasi umulan sa bubong. Nagpipintura sila na yung pintura na itim na kunwari binili mo ng 1,000 na wala na. Sayang naman ang pintura, ang labor. So, kasama po yun sa babayaran ng mga may-ari. I-consider po natin yun. Ang tawag po doon ay OCM, Overhead Cost Miscellaneous.
Baka magulat kasi kayo, magalit kayo sa kontraktor eh. Nagbayad na ako, ganito ang kontrata natin ha. 1,000 ang pintura, ang labor 700. Tapos biglang umulan, magagalit kayo sa kontraktor. Kawawa naman. Tapos na-delay ng trabaho dahil sa ulan, dahil sa bagyo. Tapos sasabihin mo sa kontraktor, di ba sabi mo 7 days lang, 1 week lang, 3 weeks lang, magagalit ka. Kasi sinabi ng kontraktor 3 weeks. Nagpa-estimate ka, fixed price, tapos ang dami mong pinabago, ang dami mong pinatibag. Hindi agad-agad matatapos ng 3 weeks, no? Magkakaroon niya ng pagkakaiba. Dahil ang kontrata is 1 week, 2 weeks, 3 weeks, biglang umulan, biglang bumagyo, diba? Ganun ang mangyayari po nun. Yan po ang tinatawag na overhead cost miscellaneous. Kaya pag nagpapagawa po tayo, wag po tayo magagalit sa mga tao pag nagpapahinga at umuulan, nasa bubong eh. Alangan naman magkasakit ang mga tao, wala nang magtatrabaho sa bahay natin. At saka hindi rin makakapagpintura kasi nagpipintura biglang umulan. Yun yung mga damage, no? Yun yung mga dapat hindi tayo magagalit agad. Yung mga kontraktor, ang bagal-bagal magtrabaho, umuulan, huminto sa pagtatrabaho. Wag po natin pagalitan. Kaya dapat po nakikinig tayo, i-share nyo po yung ating vlog na ito. Para alam po natin ang pinapasok nating negosyo. Hindi tayo nag-aaway-away, no? Hindi tayo nagtatalo-talo. Hanap ka ng resibo, tapos fixed price pala yung kontrata mo, naka-fix, naka-estimate. Dapat doon ka sa cost plus. Gusto mo ng resibo? Cost plus ang kontrata. Lahat ng bibilhin, ipapakita ng kontraktor. Lahat ng mga labor, babayaran nyo. Papatungan ng kontraktor ng percentage. Transparent po ito, no? Cost plus. Kaya mag-comment kayo, no? Maghanap-hanap kayo ng mga kontraktor na mababait. Nandito lang naman kami. Kaya transparent tayo. Kung gusto nyo ng transparent, lahat ng resibo ay ilalabas natin ng resibo. Cost plus ang kontrata. Kaya maganda rin naman talaga, no, kung meron tayong kaalaman sa mga ganitong bagay para po mga OFW, mga nagpapagawa ng bahay malayo, hindi nagkakaintindihan, no? Nag-video-video, hindi nagkakaintindihan, pinagawa, pinatibag, tapos nag-delay ang trabaho, no? Magkaunawaan tayo, tapos may mga na-delay, tapos may mga resibo na nawawala, hanap tayo ng hanap, kasi nga fixed price yung ating mga kontrata. So doon tayo sa cost plus. Kung gusto nyo ng resibo, ipakita sa inyo ng kontraktor, i-present sa inyo, cost plus contract po yun. Yun po yun. So yun yung advantage kapag cost plus, no? Yung mga quality talaga ay yung mga gustong-gusto ng mga may-ari na high quality talaga yung bahay nila. Sobrang ganda, sobrang mamahal. So advantage po yun sa mga kontraktor pag cost plus kasi percentage. Halimbawa, bumili ng bubong, no? Yung quality talaga na mamahalin. 30,000. So, ang napagkasunduan is 20%. So, at least nakikita mo yung resibo. So, 20% sa contractor, dahil yun po ang napag-usapan is 20% percentage sa lahat ng mga bibilhin. Cost plus po ang tawag doon. So, marami pa tayong pag-uusapan regarding dito, no, sa mga advantage, disadvantage ng mga fixed price. So, ito pa, nasa likod pa. Ayan, advantages cost plus. So, may mga disadvantage din, ano? Yung naka-indicate na yung complete materials labor. Mag-agree kayo sa 10%. Ayan, quality. Mas mataas ang percentage. Additional work. Over budget. So, ibig sabihin, kapag fixed price, no? Ang mga disadvantage nito is yung ma-over budget, no? Kapag masyado ng mahal yung mga binibili natin. Budget limit, fixed price, high quality cost, cost plus traditional, transparent lahat. So cost plus transparent lahat. So lahat po ng mga transparent ay cost plus po yun. Ipapakita sa atin yung mga resibo. Ano pa yung mga katanungan natin? Pwede na kayo magtanong. Jonabet. Ano po yung mga katanungan natin? So, yun po ang mahalaga po na alam po natin yung mga takbo ng ating mga kontrata.
Sa mga labor, ang helper po is 500. Tapos ang mga skilled natin ay pwedeng 700. Ang foreman is pwedeng 800, 1,000. Nasa inyo na po yan yung kung ang magkano ang ipapabayad niyo sa ating mga labor. At maganda rin naman po at yung mga pagkain sagot na po yan ng ating mga labor. Pero yung sa mga katulad po ng mga ng mga tirahan, no, kasama yan sa mga miscellaneous. So kapag may nangungontrata tayo ay sagot natin yung mga labor natin. Ano ba, dinala natin yung skilled natin dito sa Manila. So kailangan natin ng mga mahuhusay maging karpentero, tiwala na tayo. So sasagutin po natin yung kanilang mga tulugan. No, kasi nga nangungontrata ka eh. Mangungontrata ka kaya dun sa sa Manila, tapos yung kukunin mong mga labor ay nasa probinsya. Sasagutin mo talaga yan, yung mga tulugan nila. At isa rin po yan, so kasama rin po yan sa babayaran doon sa mga kontrata po. Kasama po yan, babayaran po lahat yan, no? Yung kanilang mga bahay. So tulugan lang naman yan, kanila na yung mga pagkain, mga expenses, pero yung tulugan kasi, kawawa naman kung papabayarin mo pa sila ng bahay, yung mga gumagawa. Yun po yun. So ano pa po, yung mga katanungan natin? May mga katanungan pa ba kayo na gusto nyong malaman sa ating topic, no? Fixed price at cost plus yung ating topic. So yung mga nagpapagawa ng mga fixed plus price, katulad po no ng mga real estate, meron na silang mga bahay, no? Bibilhin mo na lang. So usually ang ano niyan is kung minsan naka-fix na yung mga price niyan. Kaya pagka bibilhin mo naka-fix na, magpapa-extension ka na lang sa mga contractor. So yung contractor natin, kapag kayo po ay nagpa-extension, kailangan po yan ng mga kailangan din po natin dyan ng mga HOA, no? Meron tayong mga permit na magpapagawa tayo ng extension. So pupunta po tayo ng HOA. Makukuha tayo ng, mura lang naman ang babayaran nun o yung ibalid. Nasa 200 lang yata. This renovation permit. So magpapa-renovate ka, yan, magpapa-extend ka ng bahay mo, kukuha tayo ng mga sa HOA. So ganyan, tapos yung contractor naman, kung kailangan din po ng restriction. Yung restriction po, katulad po yan, ang restriction kasi, yun po yung mga restriction yung mga bawal. Halimbawa, hanggang 1 meter lang yung nasa likod mo, 2 meter, 5 meter, yun po yun, no? Sa gilid, sa harapan, yun yung mga restriction. Kung hanggang first floor lang, hanggang second floor lang yung pwedeng gawin. So, ganun po yun. Yan po siya may mga requirements, no? So saka na tayo doon sa muna tayo sa fixed price at saka dito sa cost plus. So may mga tanong pa ba kayo? Pwede kayo mag-comment. Punta sa saang lugar. Ayan, baka mamaya magpagawa kayo ng mga extension. Magkaroon kayo ng mga idea, nagkapera kayo, magpa-renovate. Pwede nyo po kayong magpagawa, no, magpakontrata. So baka mamaya napunta kayo sa fixed price na kontrata, estimate na, naka-estimate na yung labor, naka-estimate na yung mga produkto na mga bibilhin, tapos kukuha kayo ng mga material, mga resibo. No? Kahit na mga basic knowledge lang dapat alam natin 'to. So kung gusto niyo makakuha ng resibo, punta kayo sa cost plus. Para percentage lang yung kukunin ng contractor. Halimbawa, sa labor, no, 5% siya o 10%. Sa mga materialis na bibilin, kukuha siya ng 5%, 10%. Depende sa mapag-agrihan nyo. Yun po yun, fixed price at saka cost plus. So, mag-comment lang po kayo anong topic natin. Sa mga payment kasi, ang mga payment kasi niyan ay mayroon tayong tinatawag na down payment. Halimbawa, 30% or 40% doon sa presyo na napagkasunduan. Halimbawa, 5 million. So, 40% ang down payment,
At mayroon tayong tinatawag na miscellaneous or bill, no? Yung miscellaneous, no, dahan-dahan, no, pag may mayroong mga progression, bill progression, nagawa mo yung bubong o kaya nagawa mo yung flooring. Tapos unti-unting unti-unti yung paggawa mo, ang tawag doon ay magbibiling ka na pag may nagawa ka na, no, paunti-unti. Ang tawag doon ay bill. Halimbawa, 30% yung construction, no? Tapos naging 40% na, 50%, pwede ka nang maningil doon. So kung 20% na dagdag, pwede ka maningil ng 20%. Naggumawa na naman yung contractor, 20%, pwede na namang maningil ng 20%. So ang tawag doon ay mga bill, no, billing. Bill progression, no? Milestone ang tawag doon, no? Habang may nangyayari, may progress, percentage, doon din po ang sisingilin. So pwede kayong mag-loan dito kasi meron akong contact mga bangko. Pwede naman, no, 40% loan, ang 60% is loanable sa bank. So sa bangko naman po, i-approve ang client kung mataas naman ang sweldo, ay ma-approve siya ng 60%. Kaya naman ng client kasi mataas ang sweldo, no? Pero kung mababa naman ang inyong income, maglo-loan kayo sa bangko, so malaki ang down payment. Possible ang down payment niyan is 50%, 60%. Kasi nga ang 40% gusto nyong i-loan sa bank, so bangko na po ang magbabayad doon sa remaining balance. So pag na-loan take out naman tayo, no? Magbabayad na tayo sa mga insurance doon sa bangko. So sa bangko na tayo magtutuloy-tuloy ng payment sa ating construction. So yun po yun, no? Mayroon tayong bank financing, mayroon tayong billing progression. Yan po yung mga payment natin. Okay, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to share yung ating topics, fixed price at cost plus. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain po ka natin, Panginoon.